Hi guys, another day, another automation. By the way, my name is Ren, and for today's video, gagawa tayo ng another automation wherein ang ating trigger is when a card is being moved from this stage to another stage in the pipeline. So, all about pipelines muna tayo ngayon. And what we're gonna do is first, we're gonna create a sample opportunity or pipeline kasi yun yung magiging example natin for today's video. And then, we're going to create a custom field as well. So, ito medyo combination siya. Dalawang automation siguro ang gagawin natin ngayon para, alam mo yun, meron kayong maging familiarity sa kung anong automations or anong use case ng ganitong klaseng automations. So, yun, from one stage to another stage, kapag basta may movement dun sa pipeline na yun, magti-trigger yung automation na gagawin natin. And there will be some actions that we're gonna include as well para, for example, ma-notify si client na um, si new lead ay nag-book na ng appointment, so mamumove siya dapat sa booked appointment stage. And then um, at the same time, may ma-receive din na, for example, email or nurturing emails yung contact lead once na ma-move sila to a certain stage in the pipeline. So yun, itong klaseng automation nito is frequent o kumbaga madalas na ginagawa ko para sa mga clients. And meron din namang medyo advanced na automation kasi for example, call disposition. So, kailangan kong gumawa ng custom field kasi ang dispositions or call dispositions lang dito sa Go High Level is apat. So, yun yung answered, busy, canceled, tsaka voicemail. So, apat lang. And some of the clients wants to add more. So, syempre, hindi tayo makapag-customize ng call dispositions. Talagang apat lang siya. So, yung workaround nun is by creating a custom field na maa-add dun sa contact details dito sa section na basta sa left side section. And kung ano man ang field na i-enter nila is maa-add yun or magmo-move din yung pipeline na yon. So, for me, yun na lang siguro yung gagawin nating automation para hindi naman siya yung basic na new lead, appointment book, and communication canceled. Call dispositions automation na lang. Again, this is gonna be um, a custom call dispositions, hindi yung standard. So, for example, this is, I mean, related kasi to or most kasi na gumagamit nito are yung mga, for example, real estate agents or under sa real estate industry or mga mortgage, ganyan. So, meron silang may mga tinatawag silang mga first call, second call, third call kasi marami nilang beses tinatawagan yung mga prospects or leads nila in a day. So, para matrack nila yung journey ng isang lead is kailangan ng call disposition. And meron din kasing iba na doon sa call dispositions kasama na yung parang status mismo nung lead na yon. For example, na-close na nila yung deal, nakapag issue na sila ng contract. So, ganon. Ganon yung magiging sistema. So, yon, mag-start na tayong gumawa ng pipeline. So, dito is wala pa ako nakasave na pipeline. So, as I've mentioned earlier, meron na pala si Dave. So, Dr. Kwak Kwak. Pero, yun nga, dito is, gagawa tayo ng panibagong pipeline. So, ito lang yan sa pipeline. Create pipeline. And, ito, we'll just call it call disposition. Or call status na lang. Yan. Tapos, syempre, new lead palagi yan kasi kapag ka may mag-opt-in or yung email list is in-import lang. So, talagang dapat ma-stock up sila dito sa stage na to, which is new lead pa. Ibig sabihin, wala pang calls na nangyayari and wala pang kahit anong communication. Kumbaga. Tapos, ito is first call, second call. For example lang na lagi kayong tumatawag or multiple calls ang kailangan gawin para i-reach out si lead or yung prospect. Third call. Tapos, sabihin natin na pagka-call is appointment book na agad.
Tapos, sales call na lang, sales call book. Tapos, next stage is proposal sent. Contract lang muna. Contract sent. Tapos, close deal. Tapos, not interested. So, ito guys, example lang to para meron lang tayong malagay sa pipeline. And again, gagawa kasi tayo ng automation para, alam mo yun, mag-move yung card automatically or vice versa. So, gagawa rin kasi tayo ng custom field. So, ito lang muna yung gagawin nating pipeline stages. So, as you can see, 8 yan. So, yung custom field na gagawin din natin is i-mirror lang natin to siya. So, create. And then, mag-open na lang ako dito ng panibagong tab. Kasi para, meron pa rin akong, alam mo yun, mapapagkopyahan. So, yan. Punta lang tayo sa settings kasi gagawa tayo ng custom field based dun din sa stages natin. So, pagpasensyahan nyo na yung Blackpink ka na um, image dito. So, yon punta tayo sa custom field. Guys, magkaiba yung custom field sa custom values. So, gagawin lang din natin yan ng separate video. And, i-add ko yung custom field na to under sa contact section. So, dito na ako gagawa ng field and yan, kailangan siya maging drop-down single. So, pag drop-down single, isang option lang ang pwede. Sa drop-down multiple naman, multiple options yung pwede mong isubmit. So, dito isa lang kasi isa-isa lang pag-submit natin eh. And ito is call status disposition. Lagay natin. Disposition. Tapos, di ba meron doon nakalagay new lead, first call, second call, third call, tapos, ano pa yan? Sales call book. So, pagka-call nila, nakapag-book na sila dun sa contact na yon para makausap ng mismong agent or real estate agent or ng client mo mismo for a sales call. Ganon. Contract sent, close deal. Again guys, example lang to para lang mapakita natin kung paano natin to i-automate. So, nandito na lahat ng stages na nilagay natin dito. And, isi-save ko lang yan. So, ang mangyayari yan, gusto ko, nandito siya sa taas. Ma-move mo kasi yung, ito, papakita ko. So, pagpunta natin dito sa contacts. And kahit mag-open lang tayo ng isang contact dito. So, di ba, minove natin siya sa taas. Dapat itong call disposition na option na to or field na to is nasa taas dapat ng first name. Para madali siyang makita and madaling makapag-set ng status. So, yan, refresh lang natin. Wait lang. Yun. So, ito, ditong part is, as you can see, yung call disposition status is nasa taas and ito naman yung options niya na nilagay din natin dun sa custom field na yon. So, ang mangyayari dito sa automation is either move, for example, dito may isa-select tayo na status. For example, first call, dapat yung card ng, dapat yung lead is, pag pumunta tayo dito sa opportunity, medyo mabagal lang kasi, no? Hindi tuloy tayo makapagtuloy-tuloy eh. So, pag pumunta tayo dito or sinelect natin yung first call and after nating isave yan dyan, dapat dito sa pipeline is mag-move din siya. Ayaw lang kasi ng pipeline. Nakakainis. Sa pipeline talaga ayaw. So, bale, yun. Yun na lang gagawin nating automation. Mamaya gagana din yan. Medyo mabagal lang yung
internet ko eh, sorry. Basta pagka-save nito, dapat ma-move siya dun sa first call stage. Alam ko naman na imagine nyo yun. And then, vice versa. So, pagka, for example, yung card or yung lead is nasa first stage, tapos pag pumunta kayo sa pipeline, gusto nyo siyang i-move to sales book, dapat ito is um, dapat mag-change din siya or mag-update din yung status niya dito automatically without you going back and forth. So, kung alin yung update nyo, dito man kayo mag-update or dun sa opportunity or sa pipeline, automatic dapat siya ma-update dun sa magkabilaan. So, isang movement lang and then ma-update na siya automatically kung sa pipeline man yun or dito sa contact details. So, yun nga, medyo mabagal ang ating internet for today. Dito na tayo gagawa ng automation. Medyo meron tong if-else conditions. And, yun, gagawa muna tayo. Bale, dalawang automation kasi ang gagawin natin dito. And make sure lang natin na naka-allow re-entry. So, pipeline, stage, pipeline, stage, automation. And ang trigger natin dito is, of course, pipeline change. Pipeline stage change. And syempre, if-filter natin kung anong specific na pipeline yun. Hindi pwedeng walang filter kasi mag-move siya every time or this automation will trigger every time may movement sa pipeline regardless kung anong pipeline name yun. So, kailangan i-filter natin yan dito. So, ayan lang naman yung kailangan natin kasi yung pipeline lang naman. So, yan. Trigger na siya. And dito na tayo maglalagay ng if-else condition. So, ilan ba yun? 8 na stages yun, di ba? So, 8 din na branches. So, if opportunity stage or pipeline stage is, yan, new lead, automatic naman nasa new lead na siya. So, hindi na natin siya i-include. Ito na tayo agad sa first call. So, pag first call, mamaya papaliwanag natin. Gagawa muna tayo ng mga branches. Ito naman is, i-duplicate ko lang din siya. Kasi same pipeline stage or same trigger lang naman or same action. So, i-change ko na lang yun siya sa dropdown dito. Tapos, ito naman is third call. And ito, third call din yan. Next is, ito ay sales call. So, duplicate lang ng duplicate. As long as isa lang ng action. So, contract. Send. Tapos, ito naman ay close deal. Meron pa ba? Not interested. So, yan. So, yun lang yung stages natin dito sa pipeline na to or opportunity name. So, save action. And as you can see, ito na yung branches. So, from here is makakapag-create na tayo ng different actions per status. Kasi dito sa branch, pwede na tayong maglagay ng, for example, email or SMS follow-up. So, really depends on the goal or flow of your client's processes. But, yun nga, for the sake of this video is, ang gagawin lang naman natin is i-make sure na mag-move or mag-update yung field or custom field na ginawa natin since ang movement or ang trigger dito is pipeline movement. So, ang gagawin ko niyan is i-update ko yung contact field. Yan, update contact field. So, ang gagawin ko muna is para maging malinis siya and maging malinis siya at wala siyang magiging problema. I-clear ko muna. So, kahit walang nakalagay dyan or meron man, clear field muna. So, ang i-clear kong field is yung call status.
Kasi ito yung paglalagyan din natin ng ito yung custom field na ginawa natin, 'di ba? So kung may laman na siya or meron siyang um, existing information or detail, i-delete nyo muna. Tapos, save ko lang yan. At, ito, i-rename ko lang ng clear para hindi ako malito. So, yan. Tapos, mag-add ulit ako ng contact field. And ito naman is update na talaga. So, yan. Ay, call pala yun. Call status disposition. So, ang lalagyan natin dito ay first call. So, magte-test naman tayo so mas maiintindihan nyo siya. So, since ito na yung ano natin, yung goal natin na mangyari, same lang siya. Ang gagawin ko na lang is i-copy ko. And then ito, since second call yung branch na to, gagawin ko is, same lang naman siya kasi mabubura lang yung pinaka-call disposition details niya kung meron mang existing na information yung nandun. So, ang i-update lang is yung itong update contact field. So, since second call branch tayo, dapat ito ay maging um, second call. Yan. Tapos, copy. Ito ay third call. Yan. Oops. Tapos, next naman ay sales call book. Ito ay contract sent. And, oops. Ito ay close deal. Tapos, not interested. Parang wala akong nilagay na not interested. Meron. Yan. So, save and ipapublish ko to kasi titest natin siya agad kung magwo-work ba. And since ito is magiging usage siya or multiple usage siya, make sure lang na naka-allow re-entry and itong allow multiple opportunities, i-disable ko lang to. Hindi siya pwedeng mag-allow opportunities. Allow re-entry, pwede kasi after naman nilang for example, sales call book, i-clear yung contact field na yon and then i-update lang and then ma-end sa workflow. So, ma-remove na agad sila sa workflow. So, yun. I-test muna natin. Naka-draft, naka-publish naman na siya. And ang gagawin ko is i-add ko yung sarili ko sa pipeline. So, yun. Punta lang ako dito. Sana naman, yun, mag-work na siya. Punta muna ako sa contact. So, for example na lang, kahit sinong lead na lang. Ito, si R-Dave, for example. So, i-add ko lang siya sa pipeline. So, ganyan lang mag-add ng pipeline. Action name, anything under the sun, para lang ma-notify ko or distinguish mo na ikaw yan. Tapos, select pipeline, call status. Tapos, dapat nasa new lead siya. Add opportunity. So, pag pumunta tayo dito is, nandito na si Dave sa new lead, call status. So, yan. Again, since ang trigger natin is pipeline stage change in the pipeline call status. So, kapag punta ko dito, minove ko si Dave sa first call, dapat makikita natin yung execution dito. So, yan. Nandito na si Dave. So, add to workflow. And then, first call, clear update. So, lahat siya na executed. Pagka green naman is positive naman yan. So, punta tayo dun sa contact field or sa contacts mismo, dito kay R-Dave. So, as you can see, yung call disposition is automatically updated na siya. Gagawa na lang ako or mag-open na lang ako ng panibagong ano dito, field or window.
para kapag pinakita ko yung sa opportunities, kasi 'di ba nasa first call siya. So for example, nasa first call siya, tumawag yung dialer, and yung status ng call na yun is book or na-book niya into a sales call dun sa client niya. Ang mangyayari is, yan, for example, move natin si Dave dito sa sales call. So, dapat magiging sales call book to automatically. So, refresh lang natin para makita. So, as you can see, di ba, nag-automate siya or nag-update siya dito automatically. Now, yung sa ano naman, vice versa, for example naman, dito ka update ng status, dapat naman dito is mag-update din siya. Or for example, dito sales call book, tapos biglang not interested pala siya, 'di ba? Pagkatapos ng call nila ng client, na-realize ni customer or ni lead, not interested pala ako sa ganito. So pag pinindot dito or sinelect dito ni client na not interested, dapat dito sa pipeline na to is mamumove siya dito sa not interested stage automatically. So, yun, gagawa rin tayo ng automation for that. Kasi hindi pa yon yung last or hindi lang yun yung magiging automation. So, gagawa tayo ng automation. Mabilis lang na automation siguro. Meron na tayo dito, pipeline stage. So, ito naman is call status disposition automation. So, call status automation na lang. Yan. So, dito, magiging trigger natin is contact change. Kasi may changes dun sa contact details, di ba? So, yan, contact change. And again, lagi tayong mag-filter kung ano yung specific na na-change. So, since custom field siya, search lang natin custom call disposition. Has changed. So, kapag has changed, general siya. Kapag has changed to, yan, magsasali ka pa. Pwede naman to. So, marami kang trigger. Pwede rin naman has changed para ganyan lang. Basta depende, malalaman at malalaman nyo yan or madidiscover nyo yan unti-unti kasi nga pagka lumalim na yung experience nyo. Pero yun nga, dito sa video na to, ito lang muna magiging trigger natin and gagawa lang tayo again ng if else condition para dito. So if contact details kasi yung custom field. So call status disposition is yan, first call. Ganun na naman. First call. And then, duplicate na naman tayo. Ito is second call. Naman ay third call. Ito ay, ano bang next? Sales call. Book. Tapos, contract. Close deal. Guys, pwede nyo itong gayahin kung meron kayong access sa isang sub-account. Pwede kayong mag-practice ng ganitong automation. Promise, ano siya, minsan nakaka-dog points siya sa clients if ever, alam mo yun, kaya nyong isa kasi itong mga parang workaround ko kasi to dun sa client ko na may real estate or mortgage industry. So, yun nga, lagi may tumatawag or meron silang sariling dialer or yun nga, yung appointment setter na tinatawag. And maraming beses tumatawag yung appointment setter in a day dun sa specific lead or prospect not interested. So, kailangan nilang matrack kung nakailang call na within this day para hindi sila paulit-ulit kasi minsan na-flag din yun. So yun, going back, nandito na yung mga branches natin, ready to save. So meron na naman tayong iba't ibang branches dito. And unlike before, ang ina-update natin is nag-clear data tayo or clear
field tayo, di ba? Tsaka update field. Dito naman is yung pipeline naman mismo. So, pipeline or opportunity, update opportunity. Dito lang tayo ma-save to. Pag beta kasi parang in trial mode pa siya eh. So, update, and dito tayo sa call status. And, syempre, nandito tayo sa first call. Dapat, first call din siya mapupunta. And then, yung opportunity name naman is full name lang yan. Source, kahit naka-empty lang yan siya. And then, yung value, if gusto niya lang siya lagyan ng value. Hindi naman siya yung parang magiging stagnant or exact amount. Ito lang yung parang, ano bang tawag dito? Kumbaga, ano niya, um, possible value. Yan. Pwedeng $97, $49, ganyan. Open status, since hindi pa naman siya customer or hindi pa siya paying customer. Status niya is open pa lang. Kapag ka naging paying customer na siya or naging client na siya or kahit nag-sign na ng contract, considered won. Lost kapag not interested, abandon kapag ka not interested in some way pero parang nag-ghost lang siya. So, abandon. Yan. Tapos, make sure lang na naka-allow opportunity to move to any previous stage in the pipeline. Para kahit na, for example, not interested siya, babalik siya sa first call or babalik siya sa second call. Yon. So, save. And ito, ika-copy-copy ko na lang kasi ang babaguhin ko na lang dito is itong pipeline stage. So, copy. Ito ay second call. Ito ay third call. Ba, madali lang, no? Ulit-ulit lang naman yan eh. Siyempre, kailangan lang ng konting diskarte. Sales call. Then, contract sent. Close deal. And not interested. So, publish and save. And make sure lang natin na naka-allow re-entry. And again, disable lang natin yung allow multiple. So, ayaw natin na mag-multiple. So, submit sila ng submit. Or, for example, nagkamali yung dialer and then gusto lang mag-move ng mag-move. So, syempre, maduduplicate sila dito sa loob ng builder. At ayaw natin mangyari yun. Gusto natin allow one entry, pero pwede silang mag-re-entry dito sa automation na to. And hindi naman lang dito natatapos yun guys ha. Kung gusto nyong may i-add again, pwede pa kayong mag-add ng other actions. Sobrang daming actions pwede nyong i-update. So pwede kayong makapag-send ng email, SMS, pwede kayong mag-voicemail, Messenger and Instagram sa mga social media. Hindi yan ginagamit dito unless connected or yun nga, connected yung social media accounts. Send internal notification pagka gusto nyo ma-notify kayo or yung client nyo or kung sino man yung assigned user. Every time may movement dun sa status ng lead na yon, pwede rin. Basta marami yan dito. Kayo na lang ang bahalang mag-play around with it. Or alam mo yun, research. Pero yun nga, yung pag-update dito is okay na. So, ang gagawin naman natin is, ang trigger dito is contact status change. So, you can see dito, di ba, ang current stage ni itong si R. Dave ay nasa sales call book. So, for example, okay yung naging sales call nila and na-close nung deal na to or nag-submit na si client ng contract. So, syempre, galing siya dito kasi dito siya tatawag eh. Yan, pwedeng dito na lang siya tumawag kay R. Dave. So, pag i-update niya to, lalagay niya lang contract sent. So, um, mag-aantay na lang na permahan or masign yung contract before yung close deal. So, save muna natin. Dapat si sales call is ma-move dito sa contract sent automatically. So, yan, i-update lang natin. Update ulit. Ba't di gumana? So, yun. Pag hindi gumana, punta tayo dito kung bakit hindi gumana. Contact change. Call disposition has changed.
dapat gagana siya. So, try natin ulit. Dito lang. Contact change. Call disposition as change. If call disposition is first call, second call, third call, contract. So, contract. Sama na rin troubleshooting to, guys. So, try natin ulit. I-refresh lang natin siguro. Kasi hindi niya pa nare-read yung workflow na kakagawa lang natin eh. So, kaya hindi niya pa na, first call to sales call, contract send. So, ito, subukan natin dito sa close deal, save, and then, check muna natin kung may movement dito. Wala pa rin. Why? Contact change. So, dito is wala siyang movement. Close deal. So, hindi siya gumana. Ang next na magiging, natin ito, next na magiging action natin ito since hindi gumana itong trigger na to is multiple trigger points. So, instead, ang gagawin natin is has changed to, for example, first call. So, i-rename natin the first call. And then, another trigger. Pwede kaya ito i-duplicate. Copy. So, contact change, call submission. Ito naman ay has changed to second call. So, ito is third call. Meron na bang third call? So, ganito ang magiging automation natin for this. Para mag-move siya sa pipeline. Call status disposition. Contract send. So, hanggang dito lang muna. At least, alam natin yung thoughts, diba? So, continuous lang yan hanggang sa not interested. Pero, mag-stop lang muna ako dito para mapakita ko yung pag-update ko dito sa automation na to. So, since nagbago yung trigger natin, magbabago rin yung trigger natin dito sa baba. Magiging trigger na natin is workflow trigger. Since magbe-base na tayo dito sa triggers. So, workflow trigger is, for example, the first call. Tapos ito naman is yung second call na. So, same lang siya. Oops. Okay, third call. Sales call. Oop. Contraction. Ito, delete ko na lang muna to. Since hindi na tayo nagawa ng ganitong um, trigger. So, yan. Save. And automatically, ma-delete na yung iba. And then, save ko lang din. So,
Again, the trigger is when the call disposition has changed to, for example, first call, second call, third call, kung anong stage man yan. Um, dito siya, mapupunta sa mga branches. So, pag first call, of course, mapupunta siya sa first call. So, moment of truth, test na natin yung automation. And make sure lang na dito sa automation natin is naka-allow opportunity to move to any previous stage in the pipeline. So, lahat yan dapat ganon. Para wala magiging problema. Kasi pag naka-turn off yan, and dito, i-move, di ba nasa sales call book na siya, and i-move nyo siya pabalik sa second call, hindi na siya gagana, mag-error na siya. So again, ang status natin or ang automation natin dito sa closed deal, for example na lang, nasa sales call, i-move natin siya sa third call dito. Third call, and save. Dapat mag-move na siya niya na. Dapat pupunta siya dito sa third call. Let's see. Yun, gumana na. At pumunta tayo dito sa execution logs. Gumana na rin siya. So, ayun, either kung dito siya i-update sa pipeline or dito siya i-update, automatically mag-update na siya both. So, for example, i-move na naman natin siya sa um, for example, second call. Pag in-update natin to dito, ay, basta si R Dave yun. So, as you can see, nag-second call siya. So, kung dito naman natin siya i-update to contract sent, dapat dito is magko-contract sent na rin siya. So, yun. Easy peasy. Sensya na at least meron tayong troubleshooting na nangyari, di ba? Ganun lang siya. So, ang medyo time consuming lang din naman is yung testing, lalo na kapag gumawa ka ng automation at hindi nag-work katulad nung nangyari kanina. So, talagang kailangan mo siyang gawan pa or hanapan pa ng magiging trigger niya na magwo-work. So, marami kasi minsan redundant na automation pero hindi siya redundant na redundant talaga. Kumbaga, other way siya para yung trigger is mag-trigger. So, yun yung ano natin ngayon, tutorial video. So, if you guys have questions or gusto nyong sumali sa weekly training and gusto nyo magpa-train in a way sa akin or may mga questions kayo about sa mga automations nyo sa current clients nyo, i-message nyo lang ako. And again, meron din akong weekly calls or weekly group calls every Tuesday or Wednesday, 4 p.m. palagi. So, yun. Thank you sa pagstay, guys. Kung sino man yung mga nagstay dyan. Actually, naka-video din ako or naka-live ako ngayon sa TikTok. So, yun. Thank you so much and have a great day. Bye-bye.